Napakaswerte po natin mga kapatid, mga magulang. Ito na po yung kayamanan na sinasabi, ang lalaking mayaman. Ito po ay gamitin natin sa magandang kaparaanan. Para po ay pag marami na po tayo na nagamit natin sa maraming kabutihan, itong kayamanan na pinagkaloob sa atin ng mahal na Panginoon na nasa langit, tayo rin po ang hahani. Ang nasa atin, yung kasama natin sa ating katawan laman. Ang sarap po na mag-aral. Sa paturuan ng buhay. Mga kapatid, mga magulang, dagdagan po natin ang ating pagtiyatiyaga, pagtitiis. Kung ano po ang tinanim, siya rin po ang ating hahanihin. Muli, isa pong napakagandang umaga para sa ating lahat. Maya payabak po. Pasibayo king kaibahan iti. Umayata mo po king kapag-aralan karingamanong atiyo, misulat, king pisara, king kaya nakana mabandi. Ya po, king kaya katamong paksang pag-aralan, king kaya baka na ini. Sana po, king balang metong at metong kaya katamo, ganap talang ay sadya, ding mabilog tang kasarlinan, bang di nga manong damdaman tamo, king kabaka na ini, sana ganap talang intindihan, bang kanita po, at di ng talang katuparan, pamagluwal tamo, kilumnaning tabernakulo, makanyan tamo pong magawang para ing tungkulan. Sabi na po, ni kaya katamong paksa, ing kaya nakan amabandi. King libro na mo rin po ng Lucas 10:25. At inya pong kwentong antikanini. Yaing burikong dalan kay kayo, king kaya bakit. Sabi na po, ning metong at talaturo ning kautusan. Ning talaturo ning kautusan, tinalakad niya, baneng subukan. Maestro, nanong sukat kong dapdan, baking apakikwanan, ingge alananga. Ing maestro may kibat siya. Nano ing makasulat, ing kautosan, at makanano ing ababasa mo. Ing talaturo, kibat siya, luguran may ing ginong, sorry po, luguran may ing ginong Diyos mo, mabilog king puso mo, mabilog king kekang kaladwa, mabilog king kekang kaisipan, at mabilog king kekang sikanan, at ing lupa mong tao, antimo king kekang sarili. Sabi na ning maestro, mayap kang mekibat, gawan mo, mikibandi ka, at ing talaturo, hingimbut ng matanggap banal, ing kayang kasarlinan, pasibay ang kinutang. Nino ing lupa kong tao, ing maestro mekibat siya, sinabi na, eto nga tao, titipaya, manibat Jerusalem, papuntang Murico, may nabuya king gamad ng tulisan, king warangan ing kayang imalan, at pemalukare, likwan deng kapitnana, biyeking dalan. At mitagon, titipaya ing metong aserdote, king kayang panlakad,
Kabud mira siya, king lugar ita, panakit na, linipat siya, kasumangid. Antimurin, ing tao libita, king kayang panlakad, istong mira siya king lugar mo ring ita, linipat siya, kasumangid. Huling ngikit nepo, ing kayang karelang pemaluka, pota po, tatako lang ni kasala. Anyapin po, dapat ing maya pa tao sa Maria, king kayang pamaglakbe, kabud mira siya king lugar ita, sakit na, migdalayang lunos, at kinuldas siya babaw ning kayang animal, lepitane, at inaptas no ding gamat na, tigtuganong laro, ang pongalak. Kay bat, delane po, king balepi ampunan, binanten na kabukas, at karas na ni ngabak, kinangwayang adwang manikapat, karing pera na, at binyeno, king mikibandi, king paglayunan, at sinabi na, kanita, ingatan me, at akong magbalik, hanggang may git may gugol, bayaran ko ang keka. Yan ni kapatad, ing kwento ngayon ni, at inya pagputang mo. Nino, ing pepakilalang para mong tao, nga naning maestro. Itang may gamit, king kekang pakat, at sinabi na po, yapin, at nga naning maestro, makona ka, gawan mo, mikibandi ka. Nyapin kapatad, kilom na po ning kapatiran, denggang turuta, puring mga banal, nung eding balang talapagsalitang atin ng mata sayantas, karingamano na, ning kakatamong maestro, at ing turuna, ning kakatamong Diyos. Sana po, ing balang metong at metong, lalong may git, agawata mo. Antimurin po, ing makasulat, king libro na mo rin ing San Juan, nga na po, king 15, igpako ing mananaman, Kristo ing wake, kayo ring sanga, detang sanga kong magdalang bunga, kukutura nala, at detang sangang magdalang bunga, lilinisa nala, balang lalong magdalang dakala bunga. Itamo po, kaya betamo, huling makatayid tamo po, ing wake, ing ginutang Yesu Kristo, karing aral at turo, nung agawa tala po, itamo na, ding manatili, king banala kayarian, nung ayari tala, ding obra, at kakatamong pagtanggapan, antimurin po, king libro na mo rin, king San Juan 7, nung manatili ko kanako, at di nga mano ko, ila kaya kayo, at inyo, itang buriyo, at marapat kayo. Anya kapatad, nung nanuman po, king kakatamong pagirapan, king yatumeni, king kasalukuyan, nung manatili tamo, king Ginoo, at di nga mano na manatili lang kaya katamo, at doon tamo, ing tangurin mo, at marapat siya, kaya katamo, harapin po, harapin ding banal na espiritu, at tuturo at tatayid kaya katamo, na numaning kaya katamong pakirapan, tamo po, tatakot, huling, ilaing mo muna, ang pontalwi, kaya katamo, king kapatiran espiritismo, iti po maragula kapag sulungan, nung ing balang metong at metong kaya katamo, manatili tamo, abe-abe, king tungkulan, at kaya katamong gagawan, muking aldona ning sabat, nung king balang pinandit, nung malyari mo po, di nga mano na ning Diyos, makapanatili la kaya katamo, bang nung nanumaning burita mo, makanyang tampong arapat. At pasibayo po, itimo po, ing malyari ko nga ipayabot kaya kayo. Ing maya payabak, ibabalik ko na pong pasibayo. At kening kaya katamong kapatad, salamat at dakal-dakal, king kayang pandalo. Sana po, dinaneng makabang panahon, ing Diyos, bayang makapagkalub, maragula kasopan, mo po kaya katamo king lunduyan na ini, nung yaking barang lunduyan, akayang dadalawan, magkalubya pong maragula kabyasnan. Salamat po at pasibayo ing oras at yun po king katamong
Magandang umaga po mga kapatid. Dispensa po at medyo matagal ako hindi nakarating. Kung kaya't nalulugod ako na muli ko kayong makita. Dito po sa ating tema ngayong umaga, binanggit nga po ng binatang mayaman na sinabi niya na sunod ko lahat ng mga utos. Sa atin pong pag-aaral, sinusuri po natin itong mga nasa Ebanghelyo. Tinahanap natin yung mas malalalim na kahulugan, yung diwa. Sinasabi nung binata, sumusunod siya. Sa makatuwid, hindi nanggagaling sa kanya. Hindi kusa, kung hindi sinusunod lamang niya kung ano yung utos. At kung mapapansin po natin, tinanong niya muli si Jesus, ano po ang kailangan kong gawin? So umaasa po siya doon sa mga nasa labas, kung ano nga yung pamantayan. Hindi po nanggagaling bukal sa kanya. At kung titignan po natin, ano ba yung utos na kanya sinusunod? Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Kung sinusunod niya po yun, ano pong maaari nating sabihin? Na siya ngayon na isang mabait na tao. Alam po natin na mayroong malaking pagkakaiba yung mabait sa mabuti. Yung mabait, yun lamang yung hindi gumagawa ng nakagugulo, ng nakasasakit. Yung mabuti, yan po ay naman yung nanggagaling nga sa ating kalooban. Nakusa tayong tutulong sa ating kapwa. Marami po sa ating mga mag-aaral, mga spiritista, sinasabi, nagmimisyon ako. Pupunta ako dito sa mga lunduyan na ito, sa 10 lunduyan, upang magmisyon. Sa spiritismo, ano po ba yung definition ng misyon? Unang-una, ito ay para sa kapwa. Meron tayong mga kasamahan na nagmimisyon dahil may inaasahan sila na biyaya na darating sa kanila. Sa makatuwid, hindi para sa kanila yung kanilang pagmimisyon. At ikalawa, ang misyon, kinakailangan mayroon kang naidudulot na benepisyo, na kahalagahan. So kung ikaw isang mananalumpati, magsasalita ka nga sa ibang lunduyan, meron ba silang mapupulot na bagong kaunawaan, na mas malalim, na karunungan, o paulit-ulit lang din yung naririnig sa'yo na walang lalim, walang naidudulot na kalinawan na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ganon din yung kasangkapan. 10 lunduyan ang puntahan mo kung saan ikaw ay tutupad. Mayroon ka bang naidadagdag? Yung abot sabi mo ba? Titimo sa kanilang pagkatao. Uudyok sa kanila na magbago. O, yun lang, paulit-ulit din na naririnig sa'yo. Dahil nga po si Jesus, nung tinignan niya yung binata, ang ginawa niya, kinilala niya. Dahil nga mataas na spirito si Jesus, hinahanap niya, ano ba ang kahinaan ng taong ito? Ano ba ang pinapahalagan niya na nakapipigil sa pagsulong ng kanyang espiritu? Kaya nga sinabi niya, ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Dahil nakita niya, napakalaki ng pagpapahalaga ng tao, ng binata, sa yaman. Kaya nga sinabi niya, ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Pamigay mo at sumunod ka sa akin. Karamihan sa atin, aminin natin o hindi, medyo, bibenta lahat. Kakayanin ko ba yun? So hindi natin binibigyan pansin yung mas mabigat na hiling ni Jesus, sumunod kayo sa akin.
Na ibig sabihin, magpakabuti rin kayo, magkawang gawa kayo. Kaagad inisip natin, pamimigay ko yung pera ko. At bilang mga spiritista, alam natin na yung yaman na tinutukoy ni Jesus, para sa bawat tao, hindi naman laging ganon. Tanungin natin ang ating sarili ngayon, ano ba ang pinapahalagaan natin? Na humahad lang na tayo ay maging mas masisipag na mga mag-aaral ng spiritismo, na magsaliksik, dagdagan ang pakikipag-aral sa lahat at bawat isa. Dahil nga tayo mga spiritista, hindi tayo mananampalataya. Tayo ay mga mag-aaral. Kung kaya nga lagi, naghahanap tayo ng dagdag na karunungan. Dapat tinatanong natin ang ating sarili, sa araw na ito, ano ba yung madadagdag ko sa aking kaalaman, sa aking karunungan? Dapat nagbabasa tayo ng mga aklat. Meron kayong library. Kompleto yung mga libro ni Kardec dito. Andyan din yung iba't ibang mga abot-sabi na luma. Nagbabasa po ba kayo? O sapat na yung pagdalo nyo rito sa ating sesyon? Dahil kung tayo ay tunay na naghahanap ng pagsulong, gawin man lang natin bawat araw may dadagdag tayo sa ating kaunawaan. At higit pa ron, bawat araw meron akong dapat matulungan. Dahil kailangan nga po yung pagbabago ng pagkatao, ng ating karakter. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. So kung ako po ay papunta sa La Humildad, una at ikatlong linggo, pagbaba ko po ng LRT sa Caloocan, papunta ako dun sa sakay ng jeep, papuntang Malabon. May nadadaanan po lagi ako ng isang matandang babae, pulubi, nasa gilid ng daan. Kabang kamay, nakayuko. Dahil katotohanan naman po ng paghingi ng limos, nakakabawas sa dignidad ng tao. Kung kaya nga po nakayuko lang siya. Noon itong binibigyan ko, barya lang naman po, 20 pesos. Inaabot-abot ko lang. Pero nga dahil minsan sa aming pag-aaral, napag-aralan namin na kinakailangan ang unang pagkakawang gawa ay kilalanin ang pagkatao ng bawat isa. Kilalanin na lahat tayo ay magkakapatid. Na tayo ay deserving ng pagkilala, ng respeto. Kung kaya pa nung susunod na daan ko, bago ko mag-abot, binati ko. Good morning po. Mga kapatid, bigla siyang napatingin. At napakaganda ng ngiti. Good morning. Hindi ko po ma-describe kung ano yung kaligayahan na aking naramdaman. Galing doon sa kanyang ngiti. Mas nabigyan niya ako noon. Naglimos siya sa akin kaysa ako yung naglimos sa kanya. Dahil nga kinakailangan mga kapatid na tayo din ay maging magalang sa lahat at bawat isa. Sinasabi sa atin, huwag kayong hahatol. Sabihin natin, tamad kasi yon, kaya hindi siya makinhawang kanyang buhay, kaya nanghihingi na lang. Pero sabi nga nung isang mag-aaral namin, minsan, paano natin alam na tamad nga yan? Baka sa kasalukuyan, hanggang ganun lang ang kanyang kakayanan. Baka mayroong mga sitwasyon, kalagayan sa kanyang buhay na nagturo sa kanya na manlimos na lamang. Yun yung sinasabi na baguhin natin ang ating sarili. Nagbibigay nga tayo tulad ng binatang mayaman. Pero, kinikilala ba natin yung ating mga kapwa? Kaya nga sinabi ni Jesus, iwan mo lahat ng iyong yaman. Sumunod ka sa akin. So tanungin natin ngayon ang ating sarili mga kapatid. Anong hadlang sa ating buhay? Ito ba yung ating trabaho? Ito ba yung ating posisyon? Meron ba tayong kapangyarihan? Meron ba tayong reputasyon na hindi natin maiwan?
upang sumunod sa Maestro Jesus. Dahil yon ang aral. Naghanap ka agad ni Jesus, ano ang kahinaan ng taong ito na nagre-prevent sa kanya na tuluyan sumulong. Lahat at bawat isa sa atin, mayroong mga hadlang. Kaya kilalanin na natin mga sarili. Ano ang hadlang sa aking buhay? Na humahadlang nga na makasunod dun sa ating lema na patuloy na paglalakbay patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral at pagkakawang gawa. Magandang umaga po mga kapatid. Ang buhay ay biyaya na nagmula sa Diyos. Na tinanggap ng bawat isa. Upang makita at makilala ang isang katotohanan. Na inilalarawan ng Panginoong Diyos. Nakaantabay ang isang liwanag. Upang makita at tunay na masaksihan ang isang kagandahan, ang isang tunay na kapayapaan ng kaharian ng langit.
ang libro ng buhay. Ay patuloy na bumubukas patuloy na mayroong mga pahina at mga nakasulat na mga salita na mayroong iba't ibang mga yugto, iba't ibang diwa na naaayon kung papaano gumalaw ang tao o ng buhay. Ipinapakilala kung ano ang tunay na layunin ng may buhay. Kung papaano niya galawin, papaano niya gagampanin ng isang buhay sa kanyang mundong ginagalawan. Marahil ang tao ay namulat siya, ipinanganak sa mundong ibabaw nang marami ang kanyang nakikita mula sa kanyang mga bagay-bagay sa paligid. At tinanggap kung ano ang nasa kanya, kung ano ang kaniyang daladala magmula nung naisilang at naimulat ang kanyang mga mata. Mga mag-aaral, buksan ninyo ang mga kaisipan at damdamin upang inyong matukoy ang bawat bahagi ng bawat pahina ng libro na umuugnay sa inyong buhay, sa inyong kaantasan at kaangkinan, katangian ng inyong pagkatao. Unawain ninyo ang pag-aaral na nabuksan. Tignan ninyo at magbalik tanaw sa mga pag-aaral mula sa kahapon ng inyong pagsusuri at pagsasaliksik. Kung inyong makikita at mababasa sa banal na kasulatan,
ang inyong pag-aaral ay nagmumula kung papaano ninyo lubos na makilala o suriin ang bawat salita na ito tulad ng kayaman. Maraming pagpapaliwanag, maraming o maaaring ninyong maintulad sa salitang ito. Kung sa karunungan ng Diyos, ang tunay na kayamanan ay ang inyong buhay. At kaantabay nito ng may pag-ibig, ng may pagkakawang gawa, at isinasabuhay ang pag-aaral at katotohanan na nagmumula sa Diyos. Bakit? Sa pagkakataong ito, ang tao ay kanyang nagsusuri na kung saan ang kayamanan na nagmumula sa Panginoong Diyos ay hindi kanyang naisa sa katuparan. Ano baga ang pagkukulang sa kanyang paglalarawan at pagkakilanlan sa harapan ng Diyos? Kung inyong nabasa at natukoy sa banal na kasulatan, inalarawan sa bawat talata na ang Diyos ay binigyan niya ng kayamanan ng isang lalaki. At nagtanong sa Diyos, sinabi na kanyang naisasaganap ang kanyang tungkulin, sumusunod sa kanyang mga utos, at kanyang sinusunod ang bawat batas ng Diyos. Ngunit, mayroong pagkukulang. Ang sinabi ng Diyos, ibahagi mo inyong bawat yaman. Ibahagi mo kung ano ang meron ka. Kaya't sa karunungan ng tao, kung tatanungin mo ang kanyang sarili at ang kanyang kaisipan, kung kaya ba niya na ipamahagi ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang
mga yaman sa kanyang sarili. Ngunit, ang tao ay nasa makamundong pangmaterial. Siya ay nakakapagsilang ng kasakiman kung siya ay mayroong mga yaman sa pangmaterial. Dito nangingibabaw ang pagiging makasarili at naisasantabi ang mga turo ng Diyos. Mga minamahal kong mag-aaral, itinuturo sa inyo ng banal na pagtuturo, banal na karunungan na nagmumula sa mga katotohanan. Na ikaw ay sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Na kahit walang-wala ka sa mga bagay na pangmaterial, kung mayroon ka namang yaman sa pang-espiritual, maaari ang paglago ng inyong karunungan ng inyong espiritu ay tunay na makikita ang tunay na kaharian ng langit. Mga kapatid, habang kayo'y nasa mundong ibabaw, hindi ninyo maaalis sa inyong bawat sarili ang bawat interes, ang bawat makasarili. Ngunit, hindi mo pa lubos na nauunawaan ang pag-aaral na mula sa karunungan ng Diyos. Habang ikaw ay nakatali sa mga kayamanan na ito, kailanman hindi mo makikita ang tunay na daan. Hindi ka gigising sa mga katotohanan. Ngunit, ang mga yaman sa pangmaterial na bagay, maaari mo itong gamitin sa mabuti. Maaari kang makipagkapwa gamit ang mga ito. Kung tunay mong nauunawaan ang bawat karunungan at diwa ng mga pag-aaral mula sa inyong karanasan. Kaya't, mga minamahal kong kapatid, aking sinasabi o aking ginigising ang bawat tulog ninyong mga pag-iisip at bawat sarili. Na ikaw ay maging tapat sa inyong puso, sa inyong sarili. Hindi nasusukat o hindi nakikilala ang tunay na anak ng Diyos na kung ikaw
ay mayroong napakaraming mga yaman sa pangmaterial na bagay. Kundi kinikilala at sinusuri bilang isang anak at napaglingkod na bukas ang kanyang sarili na kahit siya ay walang-wala sa pangmaterial na bagay. Ngunit, kaniyang pinoprioridad, kaniyang inuuna at binibigyan ng kahalagahan ang pag-aaral niya mula sa pang-espiritual. Kaya't mga mag-aaral, ang bawat nakikita ninyo sa mundong ibabaw ay palamuti. Kaya't mga mag-aaral, gisingin ninyo ang bawat sarili. Gampanin ang tunay na tungkulin. Huwag ninyong titignan kung ano ang mga ari-arian na nasa iyo sa mundong inyong ginagalawan, kundi tignan ninyo kung ano ang nasa loob ng iyong puso, kung papaano ka makagawa ng kabutihan, at kung papaano mo bibigyan ng kahalagahan ang tunay na layunin ng iyong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pag-aaral kong ito ay binubuksan at nililinis ang iyong daan. Binubuksan at binibigyan ng pagsusuri ang iyong bawat kaisipan upang gumana at upang maglaro ang iyong kaisipan upang sagutin ang bawat katanungan na naglalaro sa inyong bawat kaisipan, na nagtatanong sa inyong sarili. Kaya mga mag-aaral, piliing maging mabuti. Piliin ang isang makipag-aral at unawain ang mga karanasan sa inyong buhay. Kilalanin ninyo ang tunay na kayamanan sa tao. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Inyong pagyamanin at inyong gampanin ang mga kautusan. At handa ninyong isinaalang-alang ang bawat mayroon ka. Handa mong ibigay ang napakahalagang bagay na nasa inyo kung ito ay tunay mong nauunawaan ang tunay na layunin ng iyong buhay at makikita ang tunay na pag-unlad sa buhay na walang hanggan. Ito'y pag-aaral ko mula sa kaharian mo. Naway nalilinis ang daan at nabubuksan ang iyong bawat kaisipan. Marahil marami pang pagkakataon ng makipag-aral at marami pang pag-aaral ang may hatid sa inyo. Kaya buksan ninyo ang inyong bawat kaisipan. Buksan ninyo ang bawat pato upang tanggapin ang bendisyon na namula sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagkikipag-aral at pagbukas sa inyong bawat kaoras at inyong sarili. At ako ay lilisan na sa inyong harapan. Naway ang tunay na kapayapaan, tunay na bendisyon, tanggapin ninyo ng may maaliwalas sa inyong damdamin. Ako
ang siyang nakipagkaisa, nakipag-aral sa korasang ito, ang pangakong Espiritu Santo. Paalam sa inyo. Ang bawat pahina ng pag-aaral ng isang tao, maraming antas, maraming kalinawagan, at nabibigyan ng tao ng isang pag-uunawa sa kanilang pamumuhay sa sanglibutan. Pag-ibig, kapayapaan, naway maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at pakailanman. Ang bawat isa na isinilang sa mundo, binigyan ng mga pagkakataon upang suriin ang kanilang kapaligiran, tanggapin ng bawat pag-aaral na kanilang nakikita at naririnig. Ngunit ang tao sa kanyang katalinuhan, may kanilang pagpapasya, may kanilang paniniwala, at naayon sa kanilang mga sarili. Sila ay gumagalaw sa mundong ibabaw. Mga iniibig na kapatid, maraming pag-aaral sa mundo ng sanlibutan. Masasabing mabababa at hindi naayon sa mga batas sa kaitaas-taasan.
Maraming pagkakataon na nabubuhay ang sangkatauhan na naaayon sa kanilang pangangailangan sa mundong ibabaw. Ang inyong mga katawang laman ay may mga pangangailangan. Pangangailangan na inyong ginagampanan. May kani-kanilang mga responsibilidad. May kani-kanilang mga kagustuhan. At kayo bilang mga mag-aaral, pinapalawak ang inyong mga kaisipan. Binibigyan ng kalinawagan ang inyong pag-iisip. Kayo na mga mapalad sa inyong pag-aaral, nakikita, naiintindihan ang bawat katuroan na nagmumula sa kaitaas-taasan. Binigyan kayo ng pagkakataon upang pag-aralan at suriin ang mga salitang kabanalan na dumarating sa inyong mga buhay. Mga iniibig na kapatid, ang bawat pinhingi tinatanim sa kalupaan ay kanya-kanyang may mag-aalaga, may tagapangalaga, at ang idinidilig sa isang binhi ang siyang magiging bunga sa pagdating ng araw. Ang bawat sarili na nag-aaral, isinasadiwa ang bawat kautusan ng Diyos Ama. Sila na nakakaunawa ng kanyang mga layunin. Sila ang nakakakita ng katotohanan na nais iparating ng nag-iisang Diyos Ama. Mga iniibig na kamag-aral, darating sa inyong buhay ang iba't ibang mga pagsubok, ang iba't ibang paghihirap. Ngunit kayo na mga nag-aral, isinasabuhay, isinasadiwa, at ginagamit ang inyong talino sa mga panahon ng inyong pagsusubok. Kayo ay nabubuhay na may kalayaan sa pag-iisip, sa pananalita, sa pagkilos at paggalaw. Kayo na may katalinuhan na nag-aaral ng bawat katuruan ng Diyos Ama. Kayo na mapalad na naisusulong ang inyong mga sarili sa paraanang pang-espiritual. Nagagawa nga ba sa mga panahon na kayo ang naghihirap at humaharap sa mga iba't ibang pagsubok sa inyong mga buhay? Sa inyong pag-aaral sa araw ng Sabat, naintindihan ng inyong mga sarili ang mga binasa sa kasulatan. May mga kautusan na sinasabi na tinutupad ng sangkatauhan. Masasabi ng inyong mga sarili na kayo ay tumutupad. Hindi nagnanakaw, hindi nangangalunya, hindi pumapatay, hindi nagbibigkas ng mga maling katotohanan. Kayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ngunit kung kayo ba ay itatanong, magagawa nga ba ang inuutos na ipagbili ang bawat ari-arian, ang bawat kabagayan na nalikom sa inyong pamumuhay sa sanlibutan, at pagkatapos ay ipapamigay sa mga taong mahihirap na hindi magpalad sa kanilang buhay? Maaring naisip ng inyong mga sarili na hindi magagawa. Aking sinasabi, hindi kamalian, sapagkat ang bawat tao ay may kanya-kanyang katungkulan sa mundong
sanlibutan. Ngunit aking sinasabi, ang inyong pag-aaral ay may kakulangan. Maaring kayo ay nasa mababang antas ng pag-aaral at hindi naiintindihan. May kakulangan sa inyong pag-iisip ng bawat kabagayan sa mundo ng sanlibutan. Ang mga pisikal na nakikita na inyong mga mata na darama ng inyong mga katawang laman. May hangganan. May pagtatapos. Ang bawat kabagayan sa mundo ay may hangganan at hindi madadala ng inyong mga sarili sa inyong sunod na buhay. Ang mga kabagayan na pisikal may iwan sa mundong pisikal. Ngunit ang mga kabagayan, ang mga pag-aaral na pang-espiritual ay inyong madadala sa inyong sunod na buhay, sapagkat ang sunod na buhay ay mundo ng pang-espiritual. Mga iniibig na kamag-aral, sa inyong pag-iintindi, sa inyong pagsusuri ng mga kabagayan sa mundo. Marami kayong nakikita sa inyong kapaligiran, maaring tama sa batas ng tao, ngunit mali sa batas sa kalangitan. Suriing mabuti ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong mga buhay. Suriin ang inyong kapaligiran. Pag-aralan. Tanungin ang inyong mga sarili. Lumalabag nga ba sa utusan ng Panginoon ang inyong nakikita sa inyong kapaligiran? Suriin ang sarili. Ang mga nagawa ng inyong nakaraan. Ang inyong mga nabigkas, ang inyong mga ginawa. Kayo nga ba ay tumutupad sa bawat kautusan, sa bawat panahon na inyong nabuhay sa sanlibutan? Maaari nga ba na sabihin ng inyong mga sarili na hindi kayo lumabag sa kautusan ng Panginoon? Maaari nga bang masabi ng inyong mga sarili na hindi kayo nagkasala ni isang beses mula sa inyong pagkasilang? Tama, walang tao perpekto. Maaaring magkamali ang tao. Ang bawat isa na nag-aaral, na nakikilala ang kanilang kamalian, nauunawaan na ang kanilang mga nagawa sa nakaraan ay lumalabag sa mga katuroan ay nilalahad ng Panginoon. Kayo na may pagsisisi, kayo na tinatama ang inyong mga kamalian, binibigyan kayo ng pagkakataon na muling maglakad sa isang tuwid na daan, isang daan patungo sa kasakdalang pang-espiritual. Kaya't mga iniibig na kapatid, ipagpatuloy ang pag-aaral, ipagpatuloy ang pagsulong sa parang pang-espiritual. At kaming mga kapatlayaan ay handang gumabay. Ang Diyos na nasa kaitaas-taasan ay handang tumulong. Magdasal, manalangin. Bawat pagkakataon na kayo'y nabubuhay sa sanlibutan ay isang biyaya na ipinagkaloob sa inyo na nag-iisang Diyos Ama. Kaya huwag sayangin ng kaorasan, gamitin ng may katalinuhan, gumawa ng mabuti, gawin ang tama at nararapat, magmahal ng inyong kapwa, magkawang gawa. At ang inyong landas na nilalakad, maaaring mahirap, maaaring malubak, ngunit nalalaman ng Diyos Ama ang bawat kabutihan na inyong ginawa habang kayo ay numubuhay sa mundo ng sanlibutan.
Mga iniibig na kapatid, sa bawat pagkakataon na binigay sa inyo sa araw-araw na buhay. Isa diwa ang bawat katuruan. Ugaliin sa inyong bawat pagbigkas, sa inyong bawat pagkalaw na may pag-ibig at patotoo na katotohanan. Ang inyong mga sarili itaguyod bilang mga anak ng Diyos na may pag-ibig, kababaang loob, kapayapaan sa inyong mga buhay. Ang liwanag na nagmumula sa kitaas-taasan, bumababa at bumabalot sa isang kagamitan, sa isang baso ng tubig na magiging instrumento, isang simbolo na gagamitin na daan ng biyaya mula sa kitaas-taasan. Liwanag nagtataglay ng pag-ibig at kapayapaan. Inuugnay mula sa kitaas-taasan ang isang biyaya. Mamuntukan lumapit at tanggapin. Isang tubig na nagbibigay ng proteksyon sa inyong nayon. Tubig na magbibigay ng kapayapaan sa inyong kapaligiran. Nagtataglay ng liwanag na magtataboy ng kadiliman sa inyong kapaligiran. Naintindihan. Ang gagawin ng iyong sarili, iwiwisik ang tubig mula dito sa inyong sentro, sa lunduyan na tumatanggap ng liwanag mula sa gitna, ilabas, paikot. Sa buong kalupaan at pagkatapos mula sa isang dulo hanggat sa kabilang dulo ng iyong nayon. Naintindihan? Maaring dagdagan ng tubig. Maaring ang iyong sarili ay tulungan ng mga opisyales ng lunduyan. Naintindihan? Opo. May katanungan? Ngayon rin po gagawin o pagkatapos po ng aming. Pagkatapos ng pagpupulong sa araw na ito, naintindihan? Salamat. Salamat. Ang bawat pahina sa aklat ng kabanalan ay may patotoo. May panibagong pag-aaral na ipinaparating sa bawat isa. At kayo ng mga mag-aaral sa paaralan ng buhay, buksan ng mga isipan,
Tanggapin ng buong puso, buong isipan, buong diwa ang bawat pag-aaral, ang bawat katuruan na ipinaparating sa inyong mga sarili. Ginamit ng pagkakataon ang isang pag-aaral upang maistaas ang antas ng inyong pagsusunog. Kaya't kayo na nag-aaral, gamitin ng wasto at tama ang talino at kalayaan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos Ama. Maaaring may kabagayan sa mundo ng sanlibutan na hindi mabitawan ng inyong mga sarili. Ngunit kayo na nag-aaral, mas higit na unawaan ang bawat salita at katotohanan na dumarating sa inyong buhay. Maraming katotohanan ang ibinigay sa inyo mula sa itaas-taasan. Tinanggap ng inyong mga sarili at nasa inyong mga sarili na ang pagkakataon upang isaganap ang bawat katuroan na dumating sa inyong buhay. Pasasalamat sa muling pagbubukas ng mga pintuan ng inyong mga sarili sa muling pag-aaral sa araw ng Sabat. Hanggang dito na lamang ang aking pagbabahagi sa araw na ito. Nag-iiwan ng kapayapaan, nag-iiwan ng pag-ibig at karunungan. Ako ang inyong kapatid sa isang katuroan, Mateo Apostol, nagbibigay paalam.
Sino na ang nakahanda sa inyo? Na sumama sa paglalakbay ni Kristo. Ang daan na lalakaran ninyo tunay na makitid ito. Kung kaya't upang makapasok kayo, kailangan mong pakawalan ang sarili mo sa mundo. Bitawan mo ang anumang dinadala mo. O tao, ang kapayapaan at ang dakilang kalakasan mula ay taasan ang pinagkakaloob muli ng kaharian. Sa oras na ito, bumabati sa inyo. Magandang umaga sa inyong pagparito. Sino na sa inyo ang nakahandang sumama sa lakbayin ni Kristo? Kung magkagayon, handa ka na kayang mabulag o tao? Handa ka na kayang maging bingi? Handa ka na kayang maging pipi? Sa oras na ito, inaanyayahan kayong magsuri. Handa ka na kayang mabulag sa kamunduhan upang makita mo ang katotohanan na siyang magpapalaya sa iyo, aking iniin. Handa na kaya ang bawat isang nariyan
na upang hindi maakit sa kinang na ipinapakita ng mundo. Ay matuto niyang malagi ng sarili niya rito. Dahil katotohanan sinasabi sa inyo. Na ang nagtutukso kaya niyang ipakita ang liwanag sa iyo. Ang kaliwanagan na maaari mong akalaing totoo. Ngunit sa bandang huli, ang liwanag na ito, ang tunay na bubulag sa iyo. Papakitang paanyaya ng nagtutukso na kung hindi magsusuri, na kung wala ang pagkilala at ang maingat na pag-aaral, maaari kanyang iligaw sa katotohanan. Kung kaya't bilang isang mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa loob ng eskwelahan ng buhay, tunay na gamitin mo ang tinataglay mo upang madalisay ang iyong espiritu. Gamitin mo ang iyong paningin upang hanapin kung ano ang katotohanan sa mundo. Kung ang tukso ay may paanyaya sa iyo, kahit nakakakita ka, matuto kang magbulag-bulag. Kung ito ang dahilan upang ang sangkatauhan ay mahulog sa kulkol ng kadiliman, o magbulag-bulagan ka. Gamitin mo kung ano ang mayroon ka upang maratnan mo ang kadalisayan sa mundo. Mararanasan mo ang iba't ibang kapighatian, iba't ibang suliranin at kaproblemahan, iba't ibang uri ng katuksuhan, ngunit may mata ka upang makita sila sa paraang positibo. Gamitin mo ang mata mo upang sila'y makita sa paraan kung saan makikita mo sa kanila ang kagandahan. Dahil ang mga nabanggit ay nagbibigay sa inyo ng katatagan. Ang mga ito ay tunay na pahintulot, mga iniibig na mag-aaral ng buhay nang sa gayon ang bawat isa sa inyo ay magamit ito na mistulang magiging hagdanan ng sa gayon sumulong ang inyong bawat
Espiritu na siyang nagkatawan laman, na siyang gumagamit ng damit na iyan. Kung magkagayon, gayon din iniibig, mayroon kang bibig na sana hindi nagiging dahilan upang makasugat sa iyong kapwa, kundi pa naman ito sana ang maging dahilan upang lumabas ang iba't ibang lunas sa iba't ibang karamdaman sa mundo. Gamitin mo ang iyong bibig upang ipakilala ang katotohanan, upang gisingin ang kamalayan ng sangkatauhan sa kung ano ang tunay na dahilan ng pagprito. Kung ano ang tunay na layunin, kung bakit narito, at bakit nabigyan ka ng panahon, pagkakataon upang maparito sa mundo. Tao, tunay na ikaw nga'y nag-aaral. Mayroon ng kamalayan at katalinuhan ng bawat isa sa inyo. Kung kaya't matutong saliksikin ang kasarilihan hinggil sa paggamit sa kung ano ang mayroon kayo, tulad na lamang ng bibig na mayroon. Kung ang mga salitang naririnig ninyo ay nababatid na nakakasira sa kapwa, kung ang sasabihin mo ay nakakasakit, kung ang lalabas sa iyong pintuan ay hindi naayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi naayon sa kanyang kautusan, tao, matuto kang maging pipi kahit hindi ka pipi. Mahalaga sa inyong pagbarito ang pagbabata. Mahalagang matutong magbantay ang bawat isa sarili. Kailangan ng malalim na pangunawa sa bawat galaw, dahil may pananagutan sa batas ang sinuman. Maselan ang bawat kakilusan, ang bawat gawin. Tandaan mong kung ikaw ay napinsala ng tukso,
at ikaw ay nakapinsala. Ikaw ay nakasakit. Tao, kung ikaw sa iyong kapwa ay nakagawa ng hindi mabuti, mayroon kang nagawang kautangan na kailangan mong pangbayaran. Kung kaya't ngayong nalaman mong may katalinuhan kang dinadala at ito'y iyong kalikasan, maging matalinong mag-aaral ka. Maging matalino ka sa larangan ng pagbabalangkas mo sa iba't ibang gawi, sa iba't ibang nais sabihin mo. At ngayong nalalaman mo ang daan ay makiti. Ibig sabihin, hindi ito madaling lakad. Maaaring maraming pagsubok ang iyong mararaanan. Maraming suliranin. Maaaring iba't ibang pagbabatikos ang iyong maririnig. Maaaring iba't ibang salita ang iyong maririnig na sa iyo ay magpapahina. Tatapuan. Matuto kang magbingi-bingian. Kahit hindi ka bingi. Kung ito ang kaparaanan ng sa gayon, tao, ikaw ay manatili sa iyong lakbayin at tunay na mas maging matatag ka at magkaroon ng katapatan, lakbayin ang katotohanan. Bakit hindi ka magbingi-bingian sa mga tuksong naririnig mo? Hindi mo kailangan gumanti. Dahil wala kang pagkakaiba sa mga taong naninira sa iyo, sa mga taong nanunukso sa iyo, sa mga taong nagbabatikos sa iyo, kung nariyan ang pag-ibig. Kung kaya't matuto kang maging bingi kahit hindi ka bingi. Matuto kang magpakumbaba bilang isang sundalo ng Diyos. At matuto kang sa iyong paglakad ay hindi mababahiran ng kung anumang kataasang loob ang sa iyo'y mamayani. Kailangan mong magpakumbaba bilang ito ay tanda na ikaw ay nakakakilala. Kailangan mong magpakumbaba. Tanda ito na may pinanghahawakan ka na kayamanan na tunay, na hindi maaga ni naman. Mga mag-aaral sa loob ng eskwelahan ng buhay, inyong tatandaan
Sino man ang nais makamtan. Iyong pinangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Buhay ng kapayapaan. Kailangan nito ay kadalisayan. Kailangan ng pagpipino at kailangan mong dumaan sa proseso. Kailangan mong magkaroon ng kaangkinan kung saan mag-aaral ng buhay. Wala ang kagaspangan. Kaangkinan kung saan namamayani ang kabanalan. Gamitin mo ang mga kahalakasan. Gamitin mo ang mga kalikasan. Gamitin mo ang mga katangian. Nanutunay ng nariyang namumuhay at nananalaytay sa loob mo dahil ikaw ay isang tilamsik ng Diyos. Gamitin mo ito ng may katapatan. Kalakip ng pag-ibig ang pagsasakripisyo. Kung kailangan mong magsalamin upang suriin ang kasarilihan, magsalamin ka. Gamitin mo ang iyong mata upang matingnan ito ng mabuti. Upang makita mo sa sarili kung ano ang dapat reformahin, kung ano ang dapat kumpunihin sa sarili mo, kung ano ang kakulangan na dapat mong mapunan iniibig. Kailangan din naman iyong makita o masalaminan sa iyong kapwa ang sarili. Kailangan masilip mo sa kanila ang sarili mo ng tunay na tumayo rito ang pag-ibig. Dahil kung katotohanan nakikita mo sa iyong kapwa ang sarili mo, mananaig na tunay kang magiging pipi kung ang sasabihin mo ay makakasakit sa kanila. Mananaig na magiging bingi ka kung nakikita mo ang sarili mo sa kanila dahil higit na babantayin mo ang iyong pandinig nang sa gayon hindi na niya mapakinggan ang mga bagay na hindi naman nakakatulong doon sa iyong ikakasulong. Tao, kung tunay na masasalaminan mo ang sarili mo sa iyong kapwa, magtatagumpay ka na iganap ang sarili mo sa larangan ng paghubog sa pag-ibig sa kadahilanan na tatayo iyong paningin mo na makikita mo sa kanilang sarili at hindi mo gagawin kung ano ang mga bagay na ayaw mong magawa nila sa iyo. Kung magkagayon, nariyang tatayo ang malaking disiplina. Ang buhay sa mundo ay isang paglalakbay. Kung ang paglalakbay na pipiliin mo ay iyong lakbayin ni Kristo, kailangan mong mawala upang makakita. Kailangan mong maging bingi upang makarinig ka. At kailangan mong maging pipi upang maipalabas mo ang iba't ibang katotohanan at
kalikasan na dalisay na nasa sa loob. At kung tunay mong magwagi ang naisin, kailangan mo higit ng sarili ay alisin sa kagustuhan ng laman. Kailangan ang sarili. Alam niyang patayin ang iba't ibang naisin. Dahil kung wala ang nais, nariyan ang Diyos na siyang gagabay sa iyo. Kung matututo ang taong isuko ang lahat-lahat sa Kanya, kung matututuhan ng taong ipaubaya ang anuman na mayroon siya sa Diyos, ang Diyos ang siyang bahala, naaakay sa Kanyang nilalakaran patungo sa kadalisan. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Mag-aral kayo. At sa pag-aaral ninyo, huwag niyong kakalimutan. Laging bitbitin ang kapagkumbabaan. Anong esensya ng pag-aaral kung wala ang pagpapakumbaba? At ano ang halaga ng pag-aaral kung hindi ito nagagamit sa tunay na buhay? Mag-aral, magsabuhay, at magpalaganap sa pamamagitan ng pangunguna o pagiging mabuting ehemplo sa iyo kapwa. Ang banal na pagpapala ng Diyos ngayong kaorasan sa inyo'y ipinagkakaloob niya. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Sa oras na ito, nakisa sa inyo sa pamamagitan ng dakilang kalakasan mula sa kitaas-taasan, ang Espiritu ng katotohanan, iniiwan kapayapaan.
Magandang umaga po sa ating lahat. May i-announce lang po ako ng dahil si Kuya JD po, si Kuya Jun De Leon po ay nakibahagi po siya kagabi sa pag-aaral namin at niyayaya po kami na kumain, maglibot po sa San Jose Tarlac sa susunod na Sabado. Nais niya po na malaman niyo po muna bago po kami tumuloy sa aming pagpunta roon. At dagdag ko po, meron po kaming mga opisyales na itinalaga na Spiritism 101 po sa second week of August po, sa August 9. Araw po yun ng Sabat, pero ang oras po na aming napagpasyahan ay 1 p.m. po to 5 p.m. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga po mga magulang. Madali po ang pagsunod kung alam nating mayroong pakinabang sa atin. Halimbawa po, noong bata tayo, pag inutusan tayo ng magulang na bumili ka ng ganito sa tindahan, sa'yo na ang sukli. So kapag narinig po natin yon, na alam natin yung sukli sa atin, ano pong gagawin natin? Di po ba susunod tayo ng mabilis sa ating magulang? At sa susunod po tayong uutusan dahil alam po natin na pag pinabili ka at yung may sukli sa iyo, ano pong gagawin natin? Susunod po tayo. Gayun din po yung doon sa tanong nung pinuno kanina, ano ba ang dapat kong gawin upang makarating sa langit? Hindi po ba? Sabi niya. Ang sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Alam po kasi nung pinuno ang pakinabang, kaya sabi niya, ginagawa ko na po lahat yan dahil kapag alam niya pong nilabag niya anong mangyayari sa kanya, paparusahan siya, makukulong siya. Dahil kahit nung unang panahon po, mayroon na pong batas sa mga ganyan. Ngayon po, ituloy ko po yung sa kwento. Paano naman po kung inutusan tayo na walang sukli? Bawa po, inutusan ka ng magulang mo, bili mo ako ng ganito sa tindahan, at yung sukli, ibalik mo sa akin. Sa susunod po na uutusan, palagay po ninyo, mabilis po bang susunod yung bata? Malamang po magrereklamo na yan dahil wala po sa kanya yung
walang sukli. Ibig sabihin po, walang pakinabang. So gayon din po dun sa kwento sa Biblia, dahil alam po niya na kapag binenta niya yung kanyang ari-arian, walang matitira sa kanya. So wala pong lahat ng pinaghirapan niya mawawala. Kahit po na sinabi ni Jesus sa kanya na magkakaroon ka ng kaharian sa langit. So doon po sa kwento sa Biblia na pinag-aralan po natin, nakita po natin na yung pong pinunong mayaman, hindi pa po siya handa na talikuran yung mga makamundong kayamanan. Mas higit pa po sa kanya ang kayamanang material kaysa sa kayamanang panglangit. So yun na lamang po at ang ating pong paksa sa susunod na linggo. Pagsunod kay Jesus, ang referensya po niya ay dito po sa aklat ni Lucas, Kapitulo 9, verse 57 to 62. Ang mga magbabahagi po ang kapatid po na Nimpa Kitu, ang magulang po na Remio Tila at ang magulang po na Rico Anocension. At mayroon din pong ibinigay na tubig kanina, yung pong unang gamit o yung pangalawang gamit. Ang pinapagawa po niya, pinapawisik po dito sa loob ng lunduyan at sa labas. At gayon din po dun po sa duluhan ng ating barangay. At kung mayroon pong mga opisyalis pa na nandito, kung mayroon po kayong panahon, saglitin po natin gawin yung pinapagawa. At kung wala na po, tumayo na po tayo upang magpasalamat.
Yeah.